Kaibigan, bago ko lang start yung video natin, papasalamat lang ako dito sa Golden Laurel Award na kuha natin kahapon sa Lyceum of the Philippines, Batangas. Ito, most influential social media personality. Marami naman magagaling, hindi lang naman po tayo. Pero maraming salamat po sa inyo, sa LPU, at sa lahat ng mga nandoon, especially kay Paulo Laurel. Anyway po, kaya tayo nabigyan ng award kasi nga yung mga payo natin, ginagawa natin malinis, may tulong para sa inyo, at wala tayong na-advertise na kung ano-ano. Okay? Kung may nakita kayo, malamang hindi tunay, kasi ang tunay lang na tinutulungan naming product ay yung Birch Tree Advance, isang nutritional drink. Libre po ang tulong natin doon. Kaya nagbabarangay-barangay tayo. Tumutulong tayo sa mahirap. Wala po tayong talent fee sa Birch Tree Advance. So, ang topic natin, napakaganda. Seniors, hindi lang to para sa senior, para sa edad 40 pataas, hindi tayo kailangan magtiis sa sakit sa katawan at arthritis. Maraming kababayan natin, lalo na pag senior na, isip nila, kasali na sa buhay natin yung sakit sa katawan. Merong mga parte ng katawan na tatamaan tayo pag senior na. Actually, sa Pilipinas, tingin ko mga 90%. Ano ba mga masasakit? Tuhod, sumihina, masakit. Likod, yan ang weak points ng senior. Tuhod, likod, leeg. Yung iba sa paa. O dito sa balakang. So, yan ang mga weak points, madalas sumasakit. Kaya lalo na sa mga mahirap nating kababayan, talaga nagtitiis para makaiwas tayo sa joint pains at arthritis pag nagkakaedad. Dapat habang bata pa, kaya maganda nga itong video natin pang 40 and above, habang bata pa, aagapan na natin. Meron na tayong gagawin at 40 years old para pagdating ng senior, may chance hindi tayo magkaroon ng arthritis or joint pain. Bakit ba sumasakit ito? Ano yung mga causes? Baka nasobrahan ka ng trabaho nung bata, overwork. 'Di ba? Baka sobrang manual ang trabaho. Pwedeng may injury, nahulog, may pilay, kaya sisingilin tayo pag tumanda tayo. Maraming klaseng arthritis, pero dalawang klaseng arthritis ang pinaka-common sa nagkakaedad, sa senior. Pero minsan sa 40, 50 years old, meron na rin. Number 1, ito yung osteoarthritis. Pangalawa, yung rheumatoid arthritis. Una muna tayo, anong osteoarthritis? Osteoarthritis, ito yung wear and tear. Ibig sabihin, pag matagal natin ginagamit yung tuhod natin, balakang natin, yung joints, napupudpud Dapat itong mga buto natin, may mga cartilage yan May cartilage na balot. Diba pag kumakain kayo ng bulalo, may balot na parang plastic na cartilage. So dapat yun ang tumutulong. Tapos may joint fluid pa sa gitna para hindi magdikit ang buto natin sa lahat ng katawan, especially sa tuhod, para hindi magdikit. Kaya lang kakagamit natin, napupudpud yung cartilage, dumidikit. Pag dumikit yung buto sa buto, sobrang sakit yon. Kaya kailangan i-preserve natin yung cartilage natin tsaka yung fluid sa loob. Yun ang kailangan natin. Huwag nating masyado aabusuhin yung katawan, pero hindi rin pwede hindi gumagalaw. Pag hindi ka gumagalaw, manghihina ka rin. Manghihina yung muscle mo. Tatabingi ka. Pag tumabingi katawan mo, didikit din yan. So, tamang exercise, tama. Bibigay ko yung mga tips para hindi tayo mabot sa arthritis. O kung meron man, hindi ganun kalala. So, osteoarthritis, wear and tear yan. Rub bone to bone. Pangalawa, meron ding rheumatoid arthritis. Itong rheumatoid arthritis, iba po to. Hindi to dahil sa pagkaedad. Isa tong inflammatory condition. Autoimmune to Common sa babae, edad 40 pataas. Yung mga joints usually sa kamay, pwede sa siko, pwede rin sa tuhod, pero namumula. May pamumula, umiinit, mainit ang joint, namamaga, mainit, napapagod, minsan may lagnat. Okay? So, ibang usapan to, rheumatoid arthritis.
papacheck tayo sa rheumatologist, pero nasisira din yung mga joints. Yan, dalawa pinaka-common. May mga joints na weak points natin. Marami tayong joints sa buong katawan, marami tayong buto. Ang pinakamahina, tuhod. Okay? Lower back, yung baba ng likod. Yung neck, pagdating ng 60 years old, halos lahat may diferensya sa leeg. Yung shoulder, yan. Yung daliri sa paa, yung ankle, yan. Yung, ano bang ankle, Doc Lisa? Bukong-bukong. So, yan ang mga weak points. Pati, syempre, pag yung kamay, lagi rin problema sa kamay kasi lagi natin ginagamit So, maraming problema, mga trigger finger, carpal tunnel, mamanhid, humihina, overuse ng kamay. Meron tayong 11 tips para makaprevent nitong mga sakit, osteoarthritis, at lumala itong mga rheumatoid arthritis. Number 1, tigil sigarilyo. Okay? Wala talaga magagawa yung sigarilyo. Bawal manigarilyo, lalo na kung may rheumatoid arthritis, osteoarthritis, mas lalala, mas masakit. Number 2, kailangan magpapayat. Okay? Hindi pwede overweight. Pag overweight ka, para kang may, let's say overweight ka 20 pounds, parang karga mo tong silya na 20 pounds sa likod mo kahit saan ka maglakad. Biro mo, kahit saan ka maglakad, may dala kang 20 pounds na silya sa likod mo. Ganun kabigat yung taba sa tiyan, sa puwet, sa katawan natin. Kaya dapat tamang timbang lang. Ito pa problema sa overweight. Pag kayo ay tumaba, kunwari ng 10 pounds, 10 pounds ang tinaba nyo, pag 10 pounds ang tinaba nyo, ang pressure nito sa tuhod ay hindi lang 10 pounds. Iba pala ang computation. Ang compute nila, 10 pounds ang bigat mo, ang pressure sa tuhod times 4, parang 40 pounds. Kaya sa mga overweight, ang unang nasisira, tuhod. Kaya pilit talaga. Alam mo, mahirap matulog ng gutom, pero pilitin natin talagang konting kain, lalo na sa bago matulog. Kasi wala na tayong gagawin. Doon talaga nakakapayat. Sa gabi, bawasan ng kain. Lose weight. Number 3, kailangan galaw-galaw. Okay? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Anong mga galaw? Paano lalakas yung mga joints natin, yung mga buto natin? Kailangan gumagalaw. Okay? Pero hindi pwede kulang sa galaw, hindi rin pwede sobra sa galaw. Gusto niya yung mga lakad lang, walking, biking, swimming, konting weights, pwede. Ang ayaw ng mga tuhod natin, lalo na sa may edad, basketball, badminton, football, yung mga matagtag masyado. Yung mga matagtag na exercise, pwede pang bata. Pero kung 50 senior, pwede pa naman maglaro kung kaya nyo. Pero yung tagtag ang delikado. Yung mga high impact So yung mga walking, ang biking kasi maganda, wala kang bigat sa tuhod Walang bigat. Yung bigat nasa puwet mo Walking kasi mabagal lang. Swimming, wala ring bigat sa tuhod, nakalutang ka. Weight training, wag lang sobrang bigat. Pero kailangan din yan para lumakas yung back muscles. Pero ang simple lang talaga yung lakad. Maganda maglakad sa senior, mga 5,000 steps in a day. Kung kaya, pwede na yon. Marami na yon. Wag nyo na masyado habulin yung 10,000. Kung kaya nyo 10,000, pwede. Pero baka hindi kayanin Kasi baka sa iba yung 10,000, baka sobra na, mapudpud naman yung tuhod natin. Ayaw mo naman ma-overuse ka at ma-injury, ma-tendonitis, mapilay, oras na mapilay, lalo tayo hindi makaka-exercise, di ba? So, move your body, number 3. Habang gumagalaw, yung buto natin gumaganda, may blood flow. Wag lang sobra. Number 4, yun na nga, maganda, may kasama maglalakad, exercise, dapat pala naka-rubber shoes. Okay? Magandang rubber shoes, mag-invest kayo kasi kailangan talaga. Kasi kung wala kayong rubber shoes na maganda, kung tsinelas lang, o rubber shoes na luma lang, o matigas na leather shoes, yung tagtag ng floor, yung pressure, mapupunta sa tuhod mo.
'Di ba ang rubber shoes after 1 year napupudpud? So pag wala kang rubber shoes, ang napupudpud yung tuhod natin at yung paa natin. Imbis na yung paa at tuhod natin at ang katawan ang mapupudpud, mas maganda yung sapatos na lang. Kaya mag-invest kayo sa magandang rubber shoes. Okay? Lalo na sa may flat feet. May video ako ng flat feet. Aralin nyo. Check lagi yung feet. Check lagi yung knees. Baka may diferensya. At sabi ko nga, ang sikreto sa exercise, konti-konti lang, dahan-dahan lang, pero tuloy-tuloy. So, pwede ng 3,000 steps, 4,000 steps, minsan pahinga, tapos unti-unti. Bakit unti-unti lang yung exercise? Unti-unti lang yung mga stretch. Kasi, pag nasobrahan ka, at least yung injury mo, konti lang. Pag binigla mo yung lakad, binigla mo yung, meron dyan, nagbuhat lang ng balde. Yan ang common. Nag-igib. Nawala ng tubig, nag-igib, wala na, nasira na yung likod, na slip disc na. So hindi na makabuhat sa ibang araw. Konting mali lang buhat, may lalagutok dito. So ayaw mo ng injury, so konti-konti lang. Number 5, bawal ang matatamis. Okay? Sugary drinks, bawal sa arthritis. At number 5 tip, uminom ng maraming tubig. Ayan, di ba? Yung iba ayaw uminom ng tubig. Sasabihin niyo, wala namang benefit. Ihi na ihi. Hindi po. Ang ganda ng tubig, hindi lang sa kidneys, hindi lang sa muka, hindi lang sa tiyan. Maganda ang tubig. 8 to 10 glasses of fluid of water in a day. So, pwedeng tubig para hindi nakakataba. Gusto mo gawing sabaw, gusto mo gawing juice na sasayo, kaya lang may calories. Kaya mas gusto ko sana 8 to 10 glasses of fluid in a day or tubig, mas maganda. At maganda dito kasi, di ba sinabi ko sa joints, may cartilage, may synovial fluid yun eh. May tubig yun sa gitna. So, yung synovial fluid, yan ang parang hindi magdikit. Yan ang parang langis. Di ba? So, pag marami kayo ininom na tubig, 8 to 10 glasses, meron kang mga langis sa gitna, may tulong. Pero kung ayaw mo uminom ng tubig, kung gusto mo 3 baso lang sang araw, gusto mo madilaw ang ihi mo masyado, gusto mo mapanghim masyado, magkukulang ka ng tubig, dehydrated, pati yung synovial fluid mo, konti. So, magdidikit, lalong sasakit ang buto. Tubig lang naman eh, di ba? May tulong yon, tubig, bawas timbang, rubber shoes, tapos lakad ng kaya mo. Number 6, kailangan eat healthy foods pero konting bawas. Mas tumatanda, 40, 50 years old, 60 years old, mabagal na metabolism. Kung bata ka, like to si Doc Lisa, nung bata, laging 2 cups rice, 3 cups rice. Ngayon, pag may edad na, hindi ka na pwede 2 cup rice. Kasi mabagal na yung konti na lang ang calories kailangan nyo ngayon eh. Kasi nagkakaedad na, mabagal na ang galaw. Gawin mo na lang 1 cup rice. Tapos, damihan mo ang protina. Pag senior, a little more protein. Tama-tama, may kanin, pero may protein na kasi kailangan mo yun for muscle. Okay? So, kailangan healthy foods. Katulad ng prutas, gulay, at iba pa. Number 7, ito para sa arthritis din ha, kailangan sapat na tulog. Okay? Bakit maganda ang tulog sa arthritis? Pag kulang ka sa tulog, mas masakit ang arthritis mo. Mas may depression, mas mararamdaman mo. Okay? Kaya yung mga pampatulog, warm bath, maganda rin, maligo ng maligamgam na tubig, good for arthritis. Chamomile tea, relax, maganda rin. Number 8, magugulat ka sa tip natin ha, para sa arthritis to, pero iba yung tip natin. Number 8 tip is, be happy and bawas stress. Dapat relax lang. Ano connection? Malaking connection ang pagiging masaya at bawas stress sa arthritis. Kung kayo ay masaya, nakita nila sa pag-aaral, halos hindi mo maramdaman yung sakit eh. Kasi naglalabas ng endorphin yung katawan mo. Masaya ka lang, happy ka lang. Kaya kahit meron masakit, ay okay lang yan. Tuloy lang tayo, pahinga lang, ayusin natin. Kasi happy ka eh. Diba? Hindi mo nararamdaman yung sakit eh.
Di ba? Tsaka, pag happy ka, relax ka, yung muscle mo, relax. Relax siya. Malambot. Pero pag stress ka, galit ka, may inggit, may kaaway sa social media, lagi kang nakatense. Yung muscle mo nakatense. Pati yung likod mo nakatigas. Kaya pag naglakad lang konti, uy, masakit agad yung likod. Bakit? Na-tense eh. Ba't na-tense yung likod mo? Kasi marami kang iniisip. Marami kang stress. Isa rin, nagpipigil ng ihi. Bawal magpigil ng ihi. Nagpipigil, ma-stress ka rin, sasakitin yung muscle mo. So yan be happy and relax, bawas stress yan. Malaking bagay, libre. Number 9, malaking tulong to, masahe. Kung pwede kayo magpasmasahe, kung nwari every week, yung marunong mag-massage, yung mga myotherapy, napakaganda. Kasi gumaganda blood flow with massage, natatanggal niya yung mga tawag nila lamig-lamig eh, di ba? Actually lamig din ako, may nodule ako dito malaki. Nung bata pa ako, may bilog ako dito. So pag nagtigas yung muscle mo, siguro nakatabingi ako dati, magkakabilog yan, nodule. So kailangan dinudurog yan. Dinudurog, sinisiko pa nga to para lumawag, ganyan, exercise. Minsan may mga nodule dito sa likod, dito sa QL part, sa ilalim ng ribs. So, pag mahanap mo yan, mga nodule sa katawan mo, niluluwag yan. Dapat yung mga muscle maluwag, muscle relax, maligo ng maligamgam, nag-i-stretch para stretch siya, at maglakad-lakad para maganda yung galaw mo. Kung walang massage, matigas ang muscle, stress ka pa, maglalakad ka, mai-injury. Sasakit yung katawan. Sasakit yung leeg sa stress. Diba? Kita nyo, tulog, be happy, massage, yan ang pang-arthritis yan. And number 10, syempre, dapat safety tips. Safe ka sa bahay. Kasi ayaw na ayaw natin sa senior, kahit sa 40 and above, yung ma-aksidente, mahulog sang beses, yun na yun. Si Doc Lisa yan, medyo masakit yung kanang paa niya. Dati kasi siya na tapilok. Makain kami sa isang restaurant. Alam niyo naman sa Pilipinas, 'di ba, hindi sinasara yung manhole eh. Yung mga butas, hindi sinasara. So, pag maglalakad, pag tapak, ganon, tabingi. So, pag meron kayong dating pilay, pwedeng singilin kayo after many years. Kasi pag napilay dati, nagtitigas yung mga litid doon eh. So, mas mabilis siya mag-tendonitis later. So, safety tips, ingat, mabagal lang. Sabi ko, di ba, dahan-dahan lang, safe environment sa labas at sa bahay. Number 11, syempre, gagamutin yung mga chronic diseases, yung mga high blood, diabetes, mga cholesterol. Kailangan din gamutin lahat yan. Kasi pag di mo ginamot yan, nakaka-apekto sa katawan, pati sa arthritis. Ano pang ibang treatment? Bukod dito, pain reliever, hindi ko pinapayo. Hanggang hot pack lang ako. Kung sobra sakit talaga, papacheck tayo sa doktor. Sabi, may diferensya talaga yun. Baka may maayos siya. Massage therapy, sinabi ko. Physical therapy, okay din. Surgery, ay mga knee replacement, mahal yun. Kailangan, minsan, pero pang ano na yun. Yung talagang hindi na naalagaan, malamang overweight. May mga supplement, sa akin yung mga usual na pagkain lang, yung mga calcium, vitamin D, sa araw, paaraw konti, sa gatas, sa itlog, pwede na yun. Merong mga supplement na nire-recommend, pwede inumin, pwede hindi, wala po tayong ine-endorse dito, yung mga glucosamine, baka makatulong, baka hindi. Depende sa doktor nyo, merong glucosamine, chondroitin, may studies na maganda, may studies na not so good, depende. Yung pagkain ng mga litid-litid, mga bulalo, actually, may tulong konti sa mga cartilage, wag lang masyadong marami din, di ba? Fish oil, pwede, omega-3 fatty acid, fish oil, baka may benefit din sa mga inflammation. Yung iba, nagtatry ng acupuncture, hindi ko to linya, pero sa tingin ko, wala namang masama kung talagang sobra sakit. Pero minsan nakukuha na ng massage. Minsan takot din ako sa ano. Depende naman kung magaling mag-practice yung acupuncture, there's nothing, wala naman ako against doon.
Ang mga doktor, meron pa silang ibang therapy. Punta kayo sa rheumatologist or orthopedic surgeon. Pwede muna sa ruma para mas conservative. Minsan, kung may maga na yung joint, tinatanggal nila ng fluid, may nilalagay sila sa loob. Pero ang doktor na ang magbibigay nito. Anyway, sana po nakatulong to. Hindi tayo kailangan mag-suffer sa sobrang sakit pag senior na. Talagang hindi mo maiwasan to eh. Kaya sundin nyo lang to. Quit smoking, lose weight, galaw-galaw, tamang exercise, dahan-dahan, avoid sugary drinks, inom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses, healthy food lang, huwag magpapataba, tulog, be happy, relax, bawas stress, masahe every week. Harap kayo ng magaling na magmamassage. Konting investment lang. I think baka sa probinsya, baka meron sa barangay marunong, di ipasa. Yun na lang trabaho niya. Huwag lang sobrang lakas Ang minamasahe, muscle. Pag lumambot na yung muscle, tama na. Okay? Parang karne. Pag nabaratan mo na yung karne 5 minutes, tama na. Ayaw mo na parang lasa o parang mahina na siya. Ang minamasahe, muscle, hindi buto. Yung mga buto dito sa gitna, huwag babanatan yun. Yung muscle lang sa tabi. Hindi sa spine mismo, yung sa tabi lang ang minamassage. Okay, moderate lang and laging safety tips at syempre, papacheck tayo sa doktor kung meron kayong ibang nararamdaman. Sana po nakatulong tong video. Salamat ulit sa LPU. Napakaganda nito. Isang image ni President Laurel. God bless po.